Ang pagiging organizer kasi ang nagde-define sa akin. Kung papipiliin man ako ng ibang path, ito talaga yung gusto ko. Dahil para sa akin, ito yung buhay ko. Noong 1986, sa parish namin, nagpatawag ng trainings for youth. Ni-encourage kaming mag-organize ng mga youth sa aming community. After that, doon nagsimula yung unti-unti kong na-discover na I am eventually falling in love with organizing. Pinanganak ang Women Incorporated, Women's Organization and Movement for Empowerment and Nation Building. Request kami kay Mayor ng isang training kung ano ang pwedeng, kasi naghingi sila ng livelihood. Nung time na yon, nag-offer si Mayor ng scholarship sa TESDA na Hilot Wellness. Nagkaroon ng financial independence yung mga babae. Nabuboost yung confidence, doon nagsimula na ibalik yung dignity nila, na ibalik yung pagkilala nila sa sarili. We were able to conceptualize a training na magsimula talaga sa basic. Ano ang community? Anong mga kailangan sa community? Tayo ba'y mga pangarap? Sa pangarap na yan, kailangan doon din naka-anchor yung mga activities na gagawin. Lahat ng mga pinag-usapan, ipapasok yan sa bylaw. So, ang ending ng activity, pipili sila ng kanilang officers at yun ang magpapatakbo. Una, hanap buhay. Kung kumikita man kapos ang kita, may mga trabahong inaalok, kulang naman sa qualifications. Bilang organizer, dapat nakikita mo yung sitwasyon nila. So, hindi na ibababa ang mga tamang programa na ayon sa pangangailangan ng tao. Mga na-train namin noon ng mga youth, ano na sila ngayon, mga community leaders. Kilala pa rin nila ako kahit na after more than 20 years. Somehow, nakikita mo na parang part ka rin ng buhay nila. Yun ang nakakataba ng puso. Binivisualize ko na yung mga trainings ngayon magagamit nila, magiging channel sila for social transformation. Sila ang magpapatuloy ng pag-create ng community kung saan merong respeto sa isa't isa. Community na hindi naglalamangan, ang community na may order at may mga programa para sa iba't ibang sektor at para sa programa na magpapaayos ng buhay ng lahat.